Yung magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga masugid na suki sa panunood ng aking vlog. Ngayong araw ay January 14. Supposedly last day ngayon ng Metro Manila Film Festival. Bumalik ako dito sa SM Bacoor City. Exactly 12 days simula nung kumuha ako dito nung aking previous video. Ang oras ngayon ay nasa mag-aalas 3 ng hapon. Kung ano yung pinaka-available na pwede kong panoorin, yun ang panonoorin ko ngayon. So as promised, during my last vlog, manonood ako ngayon. Basta yung Firefly, 7 o'clock pa yata ang susunod. Gumbursa, ganun din. So ang pinaka-nearest sa oras ngayon, ang mapapanood ko ay walang iba kundi ang Rewind. So, pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Ang araw na ito ay pwedeng doon sa hindi top 4, pwede talagang last day na nila. Pero sabi ko nga dati, yung 4 na top 4 ay pwedeng mag-extend for the next month. Kasi ika 21 days ngayon, bali extended for 1 week. Normally, ang Manila Film Festival ay good only for 14 days. So na-extend for 1 week due to insisted public demand. So, ito ang asa na yung poster ng Rewind. Ito ang poster ng Rewind. Nasaan na ba yung poster nito? Nag-iiba-iba pala kaya kanina dito. So, may ticket na ako. Ito na yung ticket ko. I'm waiting for the 3:10 screening na habang nasa sinihan ako, it depends upon the situation inside kung I'll have to magpa-vlog ako doon or paglabas ko na para ma-discuss ko kung ano naging impression ko sa movie. Kung is it really worth the 600 plus million or 700 plus million na ngayon or otherwise. So, nagpapasok na kanina, yun yung pila ng Rewind. Akala ko kanina aabutan ko pa habang kumukuha ako ng ticket. Yung napakahabang pila dito, so nag-umpisang 2:40 nagpapapasok na ang bilis lang magpapasok. So, sa mga ngayon lang nakasumpong ng aking vlog, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-leave a comment para lalo akong ma-inspired na mag-vlog, di ba? So yun, for the meantime, papasok na ako. Medyo ipapahinga ko muna ito. Paglabas ko sa sinehan, doon ko ipagpapatuloy ang aking vlog or comment doon kung ano man yung naging impression ko sa movie. At let's watch out for it kung ano yung magiging may content akong masasabi. Salamat! So yun, kalalabas ko lang sa theater kung saan pinalabas yung Rewind. Siguro the reason why yung mga may nagdidemand kasi na bakit hindi raw naging best picture. Pero doon sa nagtatry or nag-i-insist na dapat isa siya sa mga maawardan ng doon sa Manila Film Festival. Yung impression ko rin sa movie, alam naman sanay tayo sa mga Filipino movies, di ba? May impression is parang hindi siya Filipino film. So, ang isa sa mga criteria ng nagbe-best picture, second best picture, third best picture, ay dapat original. The fact na it's a big hit, it is close to the hearts of maraming na parang kakaiba yung movie, diba? Sanay kasi tayo sa unless historical yung movie, well, this is a love story. Alam naman natin yung Pinoy love stories. Pero ang insight na nakuha ko dito sa film na ito is that tingnan natin si Nading Dong at Marian. Itong movie na itong Rewind
ay ipinalabas siguro several months or several weeks or several days nung time na nag-break sina Katniel or yung si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So, I'm thinking na with the breakup of the Katniel love team, na sa totoong buhay ay magkasintahan talaga, magkasintahan in most of their movies, magkasintahan sa tunay na buhay. Parang iniisip ko tuloy na yung adulation or yung paghanga o pagmamahal na na ibinigay ng mga tao, ng mga fans, ng mga masses na nandun sa Katniel ay pwedeng nag-shift dito sa Marian and Dingdong movie na ito na Rewind. Don't get me wrong, pero siguro nandyan pa rin yung hindi naman basta mawawala yung Katniel na original na fans, kasi considering na yung age nila ay malayo, no? Medyo may kalayuan ng age nila. Marian and Dingdong have been there for a long time na. They've been married for almost 6 years na. May anak na sila. Pero ang totoo kasi nun, real and REL and real life, ano din sila, love team. So nag-umpisa sila sa TV with Marimar and Jezebel. Naging primetime king si Dingdong Dantes, naging primetime queen naman si Marian Rivera. So itong sa movie na ito, parang nag-seal yung pagiging hari at reyna nila from TV to movie. So iniisip ko, no, dahil nabuwag ba, nag-break, siguro hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan ng Katniel, kung magkakabalikan pa ba sila as love team for the sake of the fans. Pero ang tanong, sakaling pumayag sila na maging magka-love team na lang, hindi na yung totoong buhay, kakagatin pa ba ng tao? So yun ang tanong natin, na hindi natin masasabi ngayon kasi sariwa pa yung nangyari sa kanila. Ngayon naman, sa banda naman ni Dingdong at Marian, kung halimbawa mahihigitan ng Rewind yung kinita ng The House of Us, na parang tantyak ang pagkakaano ko ay umabot ng 830 million ba? In case malagpasan ng Rewind ang kinita ng House of Us, yung parang nasa 700 na yata eh. Kung halimbawa lagpasan ng Rewind ang kinita ng The House of Us ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, we can honestly say na itong analysis ko na ano na nga, nalagpasan or napalitan na nga ng Dingdong Dantes at Marian Rivera ang love team, ang real showbiz or movie at ang real life na love team ni na Catherine at Daniel Padilla. Sa matagal na naging magka-love team ni na Catherine at Daniel Padilla, siguro naka 3 or 4 hits sila na talagang sobrang taas. So ang ating aabangan ngayon ay after Rewind, what comes next for Dingdong and Marian. So magi-expect ang tao ng a better follow-up, or at least kung hindi man malagpasan yung kikitain ng Rewind ngayon, mapantayan or mag-come close lang doon sa kinita ng Rewind. In that case or in that sense, masasabi or mapuprove ko na yung sinasabi ko ngayon na yung adulation ng mga tao ay nalipat kina Marian at Rivera, yung adulation ng tao kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay kung halimbawa at least for a follow-up dito sa Rewind, kung makadalawa o tatlong
mega blockbuster movies, sina Ding Dong at Marian Rivera, pwede nating masabi na nalagpasan or sila na nga ang pumalit sa pagiging king and queen sa movies ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. I'm not trying to say na napanood ko rin yung mga pelikula ni napanood ko yung mga pelikula ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Wala po akong napapanood sa kanila kasi parang hindi ko alam. Although being young at heart, sa tingin ko hindi ko na age bracket yung manunood pa ako ng mga ganung pelikulang sobrang bata. So whereas itong pelikula si Ding Dong at Marian, bukod dito sa Rewind, wala pa ako napapanood na pelikula nilang dalawa. Pero si Ding Dong, napanood ko ang Tik Tik, Aswang Chronicle, at yung isang movie niya, Moments of Love, na ang kasama niya doon ay si Isa Calzado. Ang napanood ko lang dito sa dalawa ay yung sa TV. Napanood ko sila sa Marimar, kung saan sila unang nagkakilala. Napanood ko ng bahagya yung Jezebel, na silang dalawa yon. Pero si Ding Dong, napanood ko sa moving Tik Tik na hindi si Marian ang kasama niya. Napanood ko siya sa ang dalawang Mrs. Real. And I'd like to think na okay, magaling na si Ding Dong because of that. Only time can tell kung hanggang kailan o hanggang saan itong panibagong stature ni na Ding Dong at Marian Rivera sa movies. Kung halimbawa, after Rewind, makagawa sila uli ng super blockbuster, sa Star Cinema lang ba makakagawa? Nung tingnan natin, hindi ko rin alam. Pero luck sa kanilang dalawa at sana maging maganda yung material na mga susunod nilang gagawin. Bilang public service sa mga gustong humabol pa na hindi ko alam kung itong schedule na ito ay siya pa rin magiging schedule bukas. Ito ang sa mga gusto pang humabol sa Rewind, ang schedule ay 3:10 PM at saka 8 PM. Tapos sa Malyari 11:45 AM at 5:15 PM. Sa Gumbursa 12:15 PM and then the second screening ay 5:10. Ang Firefly ay 2:45 at 7:45 PM. So unlike nung January 2 na 5 ang screenings ng Rewind, dalawa na lang ngayon. Lahat sila ay dalawa na lang ngayon. Yun ang ipinagtaka ko sa... Hindi, kasi nahahanap ko yung dating schedule nung sa sinyahan eh. Yung anytime pwede kang pumasok na nasa kalagitnaan, nasa umpisa o nasa katapusan. Pwede kang pumasok. Unlike ng panunood ngayon na hindi ka pwedeng pumasok hanggat hindi pa fully nakalabas yung tao, hanggat hindi pa nag-uumpisa. So far yan ang ating ngayon sa ating ang report ko ngayon para sa Manila Film Festival. Pero umaasa pa rin ako na kahit dalawa na lang ang screenings ng 4 na top 4 movies na ito ay magiging pa rin to, may extend pa rin to, hopefully abutin ng February. So marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong lahat.